Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading for the day. Ayan. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? Tingnan po natin. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili pa po tayo ng isa na barahan natin. Barasahin lang muna po natin. Pili po tayo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ika po 5. 6. 6. 7, 8, 9, and 10. Okay. Okay. Tingnan na po natin ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Action and adventure, no? Fearlessness, no? Nung ginawa niya po ang mga desisyon niya sa buhay, walang takot po siyang wala po siyang takot kung ano man po ang magiging kalabasan nito or ang consequences na to. Hindi po siya nag-isip kung ano po ang magiging consequences ng mga actions niya nung ginawa niya ito, no? So ngayon pa lang po nagsisink in sa kanya yung mga consequences po nung ginawa niya pong mga yung mga pangyayaring yan sa buhay niya, no? So totoo lang po, nakakakita po ako dito ng lahat po yaan ay nangyari at naghiwalay, nasira ang mga pangarap because of that one mistake, no? Isang maling desisyon na nakasira ng lahat, no? Minsan po kasi hindi pinag-iisipan, ano? Kaya yung isang maling desisyon, napakalaki po ng impact sa buhay nyo. Isang maling desisyon, isang decision lang ang nakasira sa lahat.
Yung isang maling desisyon na yan, hindi nyo po alam na napakalaki ng impact, no, sa buhay nyong pareho. As a matter of fact, nahihirapan din po siya ngayon, no? Siya po yung talagang nahirapan dun sa maling desisyon niyang ginawa. Oo, nahirapan ka, nasaktan ka. Pero without your knowledge, nasaktan din po ito ng bongga, no? Sa totoo lang po. Even some of your friends naging apektado, yung mga malalapit na tao sa buhay niyong dalawa ay naapektuhan sa maling desisyon niya, no? So, yung maling desisyon niya po, naapektuhan po talaga siya ng bongga, no? Yan po yung sa nakikita ko ay nagbigay ng malaking epekto po sa kanya. Somehow, there is this success and meron ako nakikitang end of phase, no? Sa'yo po ay actually napabuti pa po sa'yo. Oo, alam ko na nasaktan ka, hindi mo akalain to, mahal mo pa rin, gusto mo pa rin. Pero sa totoo lang po, sa nakikita ko po, ayan, no? Meron po akong nakikita talaga na impact sa buhay mo, no? Na paano, hindi natin alam na pabuti ka pa po sa nangyari sa'yo. Ayan, wala ka na pong pupuntahang pababa pa, no? Hindi ka na po bababa pa. Tataas at tataas ka lang po talaga. Pataas na po ng pataas na lang ang mangyayari sa iyo. There is this joy and success, courage and determination. Kailangan mo lang po ng isang desisyon lang din, no? Isang tamang desisyon na makakapagpabago sa buhay mo, no? Lahat po ito ng isang maling desisyon na nakasira sa lahat. Maybe it's really bound to happen, ano? Baka po bound mangyari yan sa'yo. Why? Because of dahil po sa nakikita ko po na mas meron pa pong ibang nakalaan or ibang buhay muna na kailangan mong harapin, ano, para ma-realize niya din po ano po ba yung taong pinakawalan niya, no? Yung taong minaliit niya, yung tao na sinaktan niya, yung tao na hinusgahan niya ng mali. Kailangan po may lesson din siyang maranasan dito, no? There is also this difficult decision, ano, sa nakikita ko. May difficult decision din po akong nakikita dito. And somehow, I feel na medyo masakla po yung mga susunod na mangyayari sa buhay niya, no? Hindi pa po ito makakaahon. Talagang didibdibin niya pa rin po yung mga susunod na karmang mangyayari sa kanya. And the universe or yung tadhana, destiny, ay gusto siyang matuto, no, ng bongga, no? Nagpapanik po siya every time na nakakaramdam po siya ng pagbabago, magiging pagbabago sa buhay mo, no? As a matter of fact, lagi ko po itong nakikita sa baraha mo na meron po ako nakikitang malaking pagbabago dito, no, sa mga susunod pang araw sa buhay mo. Pagka naka-adjust ka na po kasi, pero alam mo po, mas may maganda pang mangyayari sa buhay mo na talagang marirealize niya na nagsisisi siya na nawala ka sa kanya, no? Hindi mo pa po kasi makita sa ngayon because of the pain, no? Nasasaktan ka pa po. There is this emotional immaturity akong nakikita. Kaya niya nagawa ang isang malaking decision is because of emotional immaturity. Meron din po ako nakikitang insecurity and disappointment. There was a time na na-insecure ka na and na-disappoint ka na sa mga pangyayari sa buhay mo. Why? Because hindi mo po akalain na mangyayari yan sa iyo ng ganon-ganon lang talaga, no? Leaving home, ganun ka ba? Nagtanong ka, leaving home, making decision, ganun ka lang ba kadaling iwanan? Ang mga tanong mo sa sarili mo, ano, na ganun ka lang ba kadaling iwanan? Ganun ka lang ba kadaling pagdesisyon ng iwanan, ano, at saktan, ano? Ayan po, nagdesisyon siya, parang napakabilis sa isang iglap, parang gusto niya na lang na
umalis na lang sa'yo, no? There is this disconnectedness, no? Na-disconnect siya sa anumang planong meron kayo, sa anumang desisyon na meron kayo. Ayan, no? Na-disconnect siya. Sa totoo lang. Wala ng direksyon yung samahan nyo. Very unpredictable. No direction, no? Na walang saysay. Lahat ng plinano nyo sa buhay nyo na magkasama, na walang parang bula sa inyo. Without your knowledge, anong nangyari? Bakit naging ganito? Hindi mo alam. For some reason, bigla na lang po, no? Nawala na lang ng parang bula at ganun-ganun lang niya ikaw iniwanan. Just like that. Parang yung kahinaan mo ay napuno ng anong nangyari, no? Parang sa'yo, anong nangyari? Bakit nangyari ang lahat ng to? Parang hindi mo alam, no? Parang saan nagsimula, saan nagulat ka na lang, napakabilis po ng pangyayari. Pagising mo na lang isang araw, wala na siya sa'yo, no? Separation, naghiwalay na lang kayo ng isang bagsakan, no? Hindi mo alam bakit ganito yung nangyari sa buhay ko, bakit nagkaroon kami ng problema, hindi mo po ma-explain sa sarili mo what really happened, no? Nagkaroon ka ng mabigat na dalahin, ng burden, no? Parang grabe yung impact na halos ikamatay mo, ikabaliw mo, pero naging matatag ka sa buhay mo, no? Wala ka naman kasing choice kung hindi maging mas matatag pa sa buhay mo. Looking ahead, no? Sa nakikita ko din dito, ay naging makasarili siya, no? Naging makasarili siya, inisip niya lang yung sarili niya, inisip niya lang talaga yung mga pangyayari na hindi niya po sukat akalaing mangyayari rin sa kanya, pero ginawa niyang saktan ka, no? Sinaktan ka lang po nito talaga ng bonggang-bongga. Ayan, no? Talagang sinaktan ka nito na talagang ang pakiramdam mo ay somehow parang nawalan ka rin ng saysay, no? Nawalan ka ng saysay sa buhay mo, and hindi mo po alam bakit kailangan mong pagdanasan ng lahat na to. Ang tanong mo sa sarili mo, saan ako nagkulang? Nagmahal lang naman ako. At sa totoo lang po, totoo naman pong nagmahal ka lang, no? Talagang nagmahal ka lang ng bongga, pero anong nangyari? Sinaktan ka lang niya ng sobra-sobra, no? Isasanib puwersa natin to. Sa totoo lang po, hindi ko rin po masabi sa inyo, bakit ka po niya ginawa ng ganyan, ano? For some reason, alam ko na naging mapagmahal ka sa kanya at ibinuhos mo po ang lahat sa kanya. Relationships are hard work, no? Pero pinilit mo din po talaga naging mabuti sa kanya, pinilit mo po talagang maging mapagmahal, no? Pero anong ginawa niya sa iyo, no? Parang ang pakiramdam mo, sinayang ka lang niya, sinayang niya lahat ng meron kayo, at talagang hindi mo akalain na talaga na mangyayari ito sa buhay mo, no? For some reason, inisip mo na lang na ako ba may kasalanan? Parang inisip mo po, sinisi mo pa nga po yung sarili mo, no? Talagang parang ikaw na lang lagi, no, ang sinisi mo para na lang mawala na lang po yung question mo sa sarili mo, no, na anong nangyari? Bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito? Bakit sa akin pa, of all the people, bakit ako pa ang nagawa ng ganito? Naiintindihan ko po kayo bakit, no? Bakit nagko-question ka sa sarili mo? Bakit, no, lahat na lang, no? Pakiramdam mo, ikaw lahat ang may kasalanan. Hay. Yung iba po sa inyo, nagka-baranggayan pa, nagka-leche-leche po yung iba sa inyo. Talagang hindi mo po alam bakit nangyari ito sa inyong lahat, no? Bakit all of a sudden, bakit kailangan mong pagdanasan lahat ito? Kung sa totoo lang, naghirap ka sa relasyong ito. Inuna mo siya, lahat ng
pwede mong ibigay ay binigay mo ng bongga, pero ang anong nangyari ng bandang huli, pakiramdam mo ikaw lang ang talo, no? Pakiramdam mo nasaktan ka lang ng bonggang-bongga at talagang dinanas mo lang yung lahat ng hirap na pwede mong danasin dahil talagang nasaktan ka talaga ng sobra. Binigay mo pero nung huli wala palang matitira sa iyo, no? Wala palang matitira sa iyo, at ang matitira lang sa iyo ay sakit ng binigay sa iyo ng kahapon, pagdurusa, pagsakit ng pakiramdam, no? Parang yan po sa nakikita ko, ayan, no? And then this yung lahat na kumbaga na-confirm mo din lahat ng mga hinala mo na sinasabi niya na praning ka lang, in lahat, no? Lahat pala yun, no, ay napatunayan mong totoo. Totoo pala lahat yun, no? Huwag ka mag-alala, makakabawi ka rin po. Lahat ng mga ginawa sa'yo ay babalik po sa kanya. At yung isang maling desisyon na yan, ang nakasira din po sa kanya. At huwag ka pong mag-alala, no? Wala na po sa'yo ngayon, no? Nasa kanya na po ngayon lahat. And I'm sure na marirealize niya po yan sa isang iglap, no? Marirealize niya po yung kung ano man po yung ginawa niya sa'yo, ay siya rin po ang magdadala, no? At siya rin po ang masasaktan sa totoo lang, no? Hindi po ikaw, hindi po kung sino man, but ang sinasabi ko po sa iyo, it will reflect on him. Sa kanya po, siya po ang magdadala ng consequences ng lahat ng yan sa buhay mo, no? So that's it for your first reading of the day today. Sa isang maling desisyon lang, nasira ang lahat-lahat, no? So that's it for your first reading. Sana po ay nag-resonate sa inyo. Sana po ay nag-resonate sa inyo. And if you do, please give me a like and comment down below para naman po makita nyo po na makita ko po yung inyong mga reactions, and para po makita ko po ang inyong mga reactions. Yan. So maraming salamat po. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And also po, sana po no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa channel natin. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Para po sa aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yes. At sabi ko nga po sa inyo, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Yan, ako na po ang bahala, no? Bibigyan ko po kayo ng isang malupit na reading, at kung ano po ang binigay ng mensahe sa atin ng Divine Universe ay akin pong babasahin para sa inyong lahat. Yan. Pasensya na po, hindi ako nakapagbigay ng third reading kagabi because I had an emergency. No, na-bother po ako because my sister po, no, yung sister ko po ay inaano ko pa rin po yung kanyang pakiramdam, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, and sana po ay nasa mabuti kayo lahat na kalagayan. Huwag po kayong malungkot. Have a happy heart, everyone. God bless you, and I love you all. I will be back for another set of reading for our second reading of the day. God bless you all. Thank you.